Guys, na ako'y kaila nga nipalit siya og property nga naka tax declaration lang unya. Nakabayad na siya 200,000 unya wala gyud na iyaha ang property kay gikaso-kaso pa. So kung ako mopalit ko og property nga naka tax declaration lang, na ako'y mga butang nga akong i-check. Tulo ka butang. Una is akong pangayoon ang tax clearance sa tag-iya sa kana nga property. Ako i-make sure nga nagbayad siya sa real property tax or amilyar kada tuig. Importante gyud na siyang bayaran kay if for example wala na siya nabayaran for how many years, bawion na nga property sa gobyerno ug i-auction na siya. So atong i-make sure nga ako i-make sure nga nakabayad siya or updated ang RPT ana nga property. And then number 2 is ako i-check kung unsay classification ana nga property. It should be alienable and disposable. Maura na siya nga classification ang pwede nato mapatituluhan. Pwede na nimo siya ma-check. Pwede na nato siya ma-check sa DENR. And then number 3, kung ako mopalit og property nga naka tax declaration lang, ako i-check sa tag-iya aside sa tax declaration nga naa niya, ako i-check kung 10 years na ba siya or more than 10 years na siya nga nagpuyuhan nga property. Kay mura na siya og kana ganing pamatuod nga mura siya og kung naa kay tax debt plus in possession pa gyud ka sa property, murag magamit nimo siya nga claim ba nga imuha gyud na siya nga property. So kung ako mopalit sa tag-iya nga naa na in possession siya sa property more than 10 years, so murag makaingon ko nga safe siya. But napay daghang nga mga due diligence nga angay natong buhaton. So maulan sa to ko i-share. Then karon guys nato sa Ikigai Coffee. Palit sad mo diri guys, uy kay walay customer. Charot. Wala ko ni customer. Lami ba ang coffee din actually sa Liluan. Tapat niya siya sa bread station oh. Tapat sa bread station. Palit mo guys. Lami gyud ang coffee, promise. Pareha kalami sa bread station 12C.